Alright, bigyan may love shoutout, Mabsat. Punta naman natin tong missing bride, Mabsat. Nahanap na siya kahapon, mga Kabsat, no? O kahapon ba, no, isang araw? Especially nung sinabi ni Bagong Lipunan na pinaghinalaan niyang itong tumalon sa Cannon Road, na hindi daw si Cabral yun. Yun daw yung missing bride. Kaya buhay pa daw si Cabral, anak ng kamote. Bakit daw buhay si Cabral? Kasi daw yung sa autopsy nung namatay, 5'2". Kasing height daw ng itong missing bride. Tapos, si Cabral daw buhay kasi nga, hindi magkaparehas yung autopsy na 5'2" sa totoong height ni Cabral. Nagre-research siya. Conspiracy na naman ng kabote talaga kahit kailan. Nako po. Pero ito, pakinggan natin to si Attorney Rene Bueno. The missing bride, nahanap na. Anong susunod na mangyayari? Pasok, Attorney Rene Bueno. Happy New Year! Nakikita nyo ba? Hindi nyo pala nakikita, sorry. Wait lang, Attorney. Sapas pa. Okay, pasok. Nangyari na yun sa kanya sapagkat sa pagkaka-locate sa kanya ng mga kapulisan ay Good evening, Asyong Salumpas. Happy New Year! After masurrender yan sa turnover sa kanyang pamilya, dapat yan ikinuhanan ng salaysay ng mga pulis upang malaman kung ano ba ang mga dahilan. Paano siya nakarating sa Pangasinan? Ito ba ay voluntaryong pag-alis sa kanilang tahanan o merong naganap na isang krimen tulad ng kidnapping at illegal detention? Dapat malaman niya ng pulis officers na humawak ng kaso at para hindi isasara yung kaso tungkol sa pagkawala niya na kung ilang araw o linggo. Dapat kasi may managot yan kung sakasakaling na according to her salaysay ay merong may naganap na krimen. Pero kung yan naman ay voluntaryong pag-alis sa tahanan, ang pinakamainam na gagawin dyan ay dapat na masubject siya sa medical examination. Okay. That's the process. Oo, hindi mabiro yung nangyari sa kanya. Maglakad ka ng Pangasinan. Ako nga mula Great Mills hanggang dyan papunta sa Sinian, pagod na ako. Pareho tayo, partner. Oo, pareho tayo, di ba? Pangasinan ang narating niya. Oo, ang layo. Ang layo niya. So, the police department must ensure na dapat medical exam yan. At tapos malaman kung wala bang partisipasyon dito, yung dineklara nilang person of interest, yung kanyang supposed to be magiging asawa. Dahil sa kasalukuyan, yung lalaki ay deklarado, no? Na person of interest sa kapulisan sa Quezon City. At ako na kailangang ma-clear yung tao na yan, no? Sa record ng police na hindi siya person of interest kasi mahirap din yung naka-record ka dyan sa police na POI ka, person of interest. No, dapat maklaro yan, no, na walang participation yung lalaki. Kung mapapatunayan na walang participation siya dyan, so i-clear siya dapat ng police, burahin yung record about that case. And then pero kung malalaman naman na merong krimen na naganap noong mga panahon na siya ay nawawala, ay hindi pa isasara yung kaso na yan. Bagamat siya ay ite-turn over officially sa kanyang pamilya, pero magpapatuloy ang pagsisiyasat ng ating kapulisan upang malaman kung may krimen o wala talaga. Pero pag nalamang may krimen, open pa rin yung case na yan at magpapatuloy ang investigasyon upang malaman kung sino yung mga salarin sa kaso na yan, kung bakit nawala yung babae ng ilang araw. December 10, ano? As far as I know, yes, nawala, partner. 29 na ngayon 29.
Today is 29, how many days? 19 days or 18 days of disappearance yan. Oo. Walang problema kung lalabas sa kanyang salaysay sa pulis na voluntary, no? Oo. Yung kanyang pag-alis sa bahay. Pero pag napansin sa salaysay na mayroong parang tinatago na parang baka natatakot lang magsalita ang babae, baka Oo. napantakot sa buhay, Yes, dapat oo. busisiin ng husto yan ng pulis. Kasi Pulis. naman 18 Diaz na wala ang 18 babae. days. Grabe naman yan, 18 days. Sa kumain yan. Sa natulog yan. Paano yung damit niya? Iba na, Tama. no? Nagpalit na. Parang nakapajama eh. Oo, parang nakapantulog. Ang tanong doon, saan wala pang malinaw, partner, kung papaano siya nakapag, palit. Oo. Siyempre, sana inamoy ng pulis kung ano amoy. Mm-mm. Kasi kung hindi ka nawala, lakad ka ng lakad, mabaho na yan. Oo. Hirap yun, kasi isang partner. factor yan para malaman mo kung nagsasabi ng totoo. Baka mamaya, nakita nila bagong paligo pa. Malaamoy mo, may shampoo pa yan. Amoy shampoo, amoy sabon. Diba? Bakit mo malalaman kung nagsisinungaling na naglakad lang yan na naglakad. Kasi nung nasa presinto, parang nakita ko, kinakausap ng Oo. Diba? Tapos sabi niya, nagdaan ka ba dito sa isang yung coffee tsaka donut na tindahan? Sabi niya, opo. Sabi niya, partner. Tapos kung 18 days siya, naglakad lang na naglakad, mapapansin mo mata niya, di ba? Na merong kapigatan yung gilid ng mata, puyat, di ba? Tapos kung tinabihan niyan, mapapansin mo yung amoy niyan. Hindi ko lang tinuluyan, di mabaho na yan. Pero Agoy. kung ng pulisya, napansin niya medyo mabango pa at hindi ganun ng amoy ng isang taong naglalakad, magduda ka. Oo. But in so far kasi with the mga lumalabas ngayon sa media, partner, kagaya sa atin, nakapost sa XL News. As of latest kasi, partner, yun pa rin, nasa kustodiya pa rin ng pulis at iniimbestigahan pa rin sa Pangasinan. Ayun, partner, sa isang season police station Oo, malayo-layo. Pangasinan. As of yun lang, partner, wala pang latest yan. Partner, lie detector test daw, makakatulong ba yun? Yes, makakatulong din yan, pero hindi naman siya ganun ka-accurate, pero may maitutulong siya. So, maraming legal implications to, bukod dun sa sinabi ko sa iyo kanina. Oo pala. May civil liability dito kasi dapat malaman dito ng mga pulis kung talaga bang walang masamang binalak itong babae sa pagtakbo o hindi pa kinidnap, kasi kung voluntaryo siyang umalis diyan tapos nalaman na dahil doon sa kanyang pag-alis na yan, nasira yung reputasyon ng lalaki. Gumastos ng malaki doon sa priniperang kasal. Yung araw na magkakaroon niya ng civil liability. Paktay. Ng civil law. May makakasuhan kung sakaling ganun nga. Basta lang yan na ipabalik sa pamilya, at okay na lahat. So magpapatuloy ang pulis diyan sa pag-imbestiga kung talagang walang krimen na naganap. Mahaba pa pala, partner, Hindi porket, okay lang, magandang balita, of course, natagpuan na nakita na, syempre yung agam-agam, lungkot, at pag-iisip ng pamilya, nabawasan, partner, Pero hindi doon nagtatapos yun. Sabi mo nga, may mga proseso at kailangang imbestigahan ng pulis. Now, ang tanong ni Maylin, attorney, may tumawag po sa pulis, may nag-tip. Di ba may reward yon, partner? Yun din, kasi dapat malaman dito kung yung bang tumawag na yon ay walang sabuatang namagitan dito sa sinasabing missing bride at doon sa tumawag. Bago ibigay yung reward dito, kasi baka mamaya mapag-alaman din in the process of the investigation na baka mamaya gawa-gawa lamang
itong si Ah. Yara ang mga pangyayari Mm. at tapos yung reward sila din ang kukuha ng kanyang Puwede, oo. pwedeng may kakutsaba. So Mm. medyo mag-iingat din dapat ang kapulisan Kailangan dito. oo. Tingnan mo partner yung lahat ng ano 'no, anggulo. Lahat ng anggulo Oo. tinitingnan mo dito no? Kasi dapat mapatunayan na hindi gawa-gawa lahat itong mga sinasabi nitong si Shira Dewan. At Oo. dapat Happy New Year! Kamsat Makoy! in good faith lahat ng kanyang deklarasyon dito, Oo. hindi kwentong kotsero. Like what you said partner 'no, kung halimbawa sa isip nawindang siya, nawawala sa sarili, isip ng isip, dapat ma-test din ano, mentally. Yeah, kaya dapat nga no kanina kung Mm. nakita niyo siya, the first step should have been dapat na ipadala kaagad yan na nagpapunta ng doktor para ma-examine siya medically at ma-check kung ano yung tunay na katayuan ng kanyang kalusugan, Oo, pati at yung mental. kaisipan, oo partner. Kasi sinasabi niya na parang kaya siya hindi umatino sa kasal dahil sa financial distress, di ba? So kung may financial distress, is that a justifiable reason para tumalikod ka? Pero ang sabi naman ng ama ay wala naman daw silang problema pagdating sa financial aspect. Nagsasalungat Wala partner. Ayun lang. Contradiction between the statement of the missing Father. bride and also the father. So doon mapapansin mo parang may hindi tama. Doon pa lang ano, partner, Oo. oo. Pero So dapat ito yung tanungan at investigasyon dito. na partner nakita siya na gano'n, nasa police station na siya. Syempre magkakaroon pa ng investigasyon. Ibabalik yan sa pamilya habang lumalakad ang investigasyon. Paano partner ang proseso po nito? Ano siya, i-turn over yan sa pamilya niya. Oo. Happy New Year mga kakabsat! Upang kasi malaking relief yan sa pamilya. The family, yes. Candel Carmen, shout out. Oo, yun lang talaga. Oo. But the investigation will not be immediately na isasara agad. Pero magpapatuloy yan until such time na mapatunayan na wala namang krimen na nangyari. Pero dito sa mga observation, ito opinion ko lang, observation contradicting statements between the family and the missing bride, and also sa sitwasyon na kung 18 days ka naglakad, na itsura mo yan di ba? Parang taong grasa ka na. Mabaho ka na, malambilimahid ka na, no? At tsaka iyak ka ng iyak. Posible iyak ka ng iyak din. Iyak ka ng iyak, namumugto ang mata niyan, no? Wala na sa ayos yan, yung pananamit, di ba? Ayun, medyo parang magkakaroon ng doubt dyan. So dapat linawin ng kapulisan kung ano talaga ang tunay na dahilan sa pagkawala niya for 18 days. Baka mamaya, sabi ko din kanina, dahil baka mamaya kinidnap yan at tinakot na din, nababagtaan ng buhay just in case. Kung magsusumbong sa pulis kaya hindi nagsasalita. Pwede din na may kumidnap dyan. O kaya baka mamaya ginalaw na yan, no? Natakot. Di ba? Pwede. Kaya dapat importante yung medical examination para makita mo na wala bang nangyari sa katawan mo during the last 18 days. Wala bang umabuso sa pagkababae mo. Ayun, dapat malaman yung mga area na yun kung walang krimen na namagitan during those period. Ang haba pa pala partner, no? Naglalakbayin ng investigasyong ito, no? Pero what is important, partner, ay buhay siya at maibalik sa pamilya for now, partner. Oo, yan ang pinaka-importante. Buhay siya. Buhay talaga siya, Sir Tony. Siyempre, sa ilalim ng ng proseso ng batas. Batas. Dapat malaman natin kung meron. Buhay talaga siya, attorney, no? Sir Tony. Kasi doon sa conspiracy ni Bago Lipunan, pinatay niya na anak ng kamote. Kasi daw yung autopsy kasing height nung missing
missing bride. Anak ng kamote talaga. Kaya pinaglolo ko lang kayo ng taong yan eh. Naku po, wag kayo nagtitiwala sa taong yan. Balimbing yan. Dapat managot sa pagkawala niya. At kung wala naman at voluntaryo talagang umalis siya, kasi ayon sa ating konstitusyon, ang bawat tao, lalo na kung nasa wastong legal na edad na yan, ay meron siyang freedom of mobility at saka yung kanyang liberty of abode. Kung saan niya gustong pumirmi, tumira, at saan siya pumunta. May sabi nga natin noong nakaraan, may autonomy ang bawat tao na mamili kung sino ang gusto niyang makakasama at maglakbay kung hanggang saan niya gustong maglakbay at kung saan niya gustong tumira. Dahil yan ay nakasulat sa ating saligang batas. Pero kung matatagpuan o malalaman ng ating kapulisan, ng mga otoridad na merong namagitang krimen, kumbaga ay inabuso, tinakot, kinidnap, dinitain for 18 days, then dapat may managot dyan sa nangyari na yan. Attorney Bueno, Yun, salamat attorney. Learn the law. So may meron palang posibilidad na pananagutan tong missing bride kung sakali man, no? Kaya nako, dapat nila imbestigahan yan. At kasi dahil dun sa mga pinapakalat nila mga fake news tulad ni Bagong Lipunan na buhay daw. Ay, yung buhay, pinatay niya, anak ng kamote. Yung patay, binuhay niya. Si Cabral daw buhay. Kasi yung autopsy, hindi nagmamatch dun sa height ni Cabral. Yung height daw ni Cabral, kasing height daw ni BBM. No, kasi merong picture si Cabral at si BBM na magka-height. So approximately pareha sila ng height ni BBM. No, pati si BBM dinapay mo pa ng kalamote. O siya, last topic tayo bago tayo magpahinga, mabsat. Last topic tayo. Again, maraming salamat po sa mga bago pasok. Again guys, Happy New Year! Happy New Year sa inyo, no? Tuloy-tuloy pa rin ang bardagulan natin, mga mabsat, no? Pero alam nyo, tuloy pa rin ang support natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin siya iiwan. Alright, pasok! Last subtopic tayo bago tayo magpahinga.